Itinaas na mga kababayan yung typhoon signal number 4 sa Catanduanes kasi diniklara na ng Pag-asa, DOST, na isa na pong super typhoon ang bagyong si Titito. Ayan po mga kababayan, huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 185 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar o 250 kilometers silangan ng Cuban, Sorsogon. Dala ng hangin na abot sa 185 kilometers at pagbugso or gustiness na nasa 230 kilometers per hour. Yan po ang latest bulletin mga kababayan galing sa Pag-asa at 11 o'clock in the morning. Posibleng daluyong o storm surge, yung malalakas na alon na pwedeng humampas sa mga coastal areas ng mga ilang lugar na either direktang tatawirin ng sentro ng bagyo si Pepito or masasakupan ng bagyo sa pagkilos niya palapit nga na ating bansa hanggang sa pagtawid. So, nagpalabas po tayo ng storm surge warning at ito nga more than 3 meters sinaasahan natin pwedeng pumalo sa mga dalampasigan or coastal areas ng Camarines Norte, ilang bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes at ilang bahagi ng lalawigan ng Quezon. Yung naka-highlight ng red. Samantala, 2 to 3 meters naman sa mga coastal areas na naka-highlight ng orange. Albay, Aurora, ilang bahagi ng Batangas, Biliran, ilang bahagi ng Camarines Sur, Eastern Samar, Sabela, La Union, Leyte, Marinduque, Masbate, Northern Samar, maging dito sa may bandang Pangasinan at ilang bahagi ng Quezon dahil nga sa inaasahang pagkilos ng bagyo. Ganon din sa may bandang ilang bahagi ng Samar at ilang bahagi ng Sorsogon, meron din tayong posibleng storm surge na abot ng hanggang 3 metro. Samantala, dito naman sa mga lugar or coastal areas na naka-highlight ng yellow, ang tinatayang taas ng storm surge mula 1 hanggang 2 meters. Dito nga sa Bataan, ilang bahagi ng Batangas, Bulacan, Cavite, Ilocos Norte at Ilocos Sur, sa La Union, dito rin po sa National Capital Region, particular sa 1st, 4th at 3rd District, sa may bandang Pampanga rin, portion ng Samar, portion ng Sorsogon at Zambales. So ito pong storm surge na to, mapapansin nyo, confined po sa mga coastal areas. Binabanggit lang natin yung mga lalawigan dito, pero titingnan natin yung mapa para ma-identify natin ano yung coastal areas. At meron din po tayong available na listahan ng mga munisipalidad. Ayon sa tinataya nating storm surge warning, available din po sa ating website ito, bagong.pagasa.dost.gov.ph para sa kompletong listahan po. Ngayon, tiningnan din natin yung posibleng high tide episode ngayong araw sa ilang bahagi nga ng mga southern zone, Visayas area, dahil nga ina-anticipate natin yung paglapit ng bagyo. Ang ating pong tidal prediction sa high tide ay galing sa NAMRIA. Makikita nga natin, dito sa may bandang Samar provinces, Eastern Samar at Samar ngayong araw, meron tayong mga high tide episode. Northern Samar, sa may bandang Sorsogon, Albay, Masbate, Camarines provinces at Catanduanes. Ngayon, kaya po natin ipinakita ito dahil bukod doon sa projected nating storm surge at pag nagkataon po na meron pa tayong high tide na episode, inaasahan natin posibleng mas mataas pa yung magiging actual na level ng mga pag-alo na pwedeng humampas po sa mga coastal areas ng mga lugar na binanggit natin kanina. Muli, ipapaalala po natin sa ating mga kababayan, ang heavy rainfall, malalakas na hangin, maging yung storm surge, pwedeng ma-experience din po ng mga lugar na wala sa landfall point. Basta nasa loob po ng peri-peri ng bagyo, basta may warning signal po sila, dapat handa po tayo sa malalakas na pag-ulan, hangin, at maging sa matataas na pag-alon sa mga coastal areas or yung daluyong. Para po, mas mapaghandaan natin yung worst case scenario, mas maganda po yung ganitong pag-iisip po ba, para mas lalo tayong ready sa paparating na bagyo. Samantala, ito pong mga lugar na may gale warning, hindi na po papayagang pumalawat ang anumang uri ng sakyang pandagat. Pinalabas po natin yan kanina alas 5 ng umaga sa lalawigan ng Catanduanes, northern at eastern coast of Camarines Sur, northern coast of Camarines Norte, northern Samar, eastern coast ng Eastern Samar, eastern coast ng Polillo Island, Albay, Sorsogon, Ticao at Burias Island. Ang gale warning naman po, nagsasabi na ang mga bahaging karagatan nito ay magiging maalon hanggang sa napakaalon dahil sa paparating na bagyo. At asahan po natin na mas lalawak pa yung mga lugar na i-highlight natin ng red. Actually, kahit po walang highlight na red, basta may warning signal,
as much as possible, wag na pong pumalaot yung mga kababayan natin sa mga bahaging karagatan ng mga lugar na may warning signal. Samantala, may isa pa tayong binabantayan, no? Ang bagyong si Ophel, bagamat malayo na ito sa kalupaan ng ating bansa, nasa loob pa rin po ng area of responsibility. Kahapon, lumabas bahagya, muling pumasok. At kanina alas 10 ng umaga, nasa around 225 kilometers ang layo northwest ng Itbay at Batanes. Taglay ng tropical storm na si Ophel, lakas ng hangin, 65 kilometers per hour malapit sa gitna at ang pagbugso, 80 kilometers per hour naman. At ang pagkilos, northeast sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil malayo sa kalupaan ng ating bansa, wala po tayong nakataas na warning signal naman na associated with bagyong Ophel. Pero ulitin ko, yung kaninang binanggit natin mga warning signal, maging yung storm surge prediction at saka yung mga ulan, associated po yon with bagyong Pepito. At makikita natin sa forecast track naman ni Ophel na ito ay posibleng ang tumawid na southern part of Taiwan bago tuluyang humina na bilang isang low pressure. So kaya po subject for monitoring pa rin ng Pag-asa ang bagyong Ophel kahit hindi na nakaka-apekto, basta nasa loob po ng ating air responsibility, patuloy tayong magmo-monitor at magbibigay ng tropical cyclone bulletin. So muli, paalala natin, no, yung tropical cyclone bulletin patungkol sa bagyong si Pepito, every 3 hours nagbibigay po tayo ng update. Samantala ito naman pong napapanood yung live press briefing, every 6 hours po natin gaganapin. Ang ating pong tropical cyclone bulletin, gale warning, weather advisory, storm surge warning, at maging update natin sa mga water levels sa mga dam ay available po sa ating website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. So, O ito yung storm surge, mga kababayan, na sinasabi kanina ng Pag-asa. Nangyari na po dito sa amin. Sa Lourdes, TV Albay po ito. Barangay Lourdes. Uyan na sa dagat! Dali na sa motor! Uyan na sa dagat! Sa motor! Ano yan, hindi boy? Dali! Tabangi na! Tabangi! Dali! Diyos ko dugo! Sabi ko na sa mga akin, duman natin biyaw pa. Jermaine! Ay, Jermaine! Jermaine! Oh. Hi! Na ito si Jermaine! Jermaine! Oh, bulis ni yaw na sa ano? Yaw na sa tubig. Wala pa yan pag-ulan, mga kababayan. Mamaya, grabe na yan. Mamayang gabi at bukas ng umaga. Oh no, halina dyan na, halina dyan. Daluyong pa lang siya, mga kababayan, storm surge. Matindi na yung epekto sa Lourdes, TV Albay. Halang gawin ng tubig pag ano na, pagbaba na. Mataas na yung tubig po. Ay, nagsinuli. Nagdodoro ba itong ano ni Elton? Magdudukong kaya siya, di ba pa? Gamit ni Elton. Hindi na ano, nagkaroon ko na Yasmin. Yan po. Yute. Yaw na naman sa Lubares. May ano, Yute, maara naman sa kasabulon, te. So, akyat sila sa bundok dapat. Pero dapat hindi yung prone sa landslides. Dumana sa usig, te. Te. Dapat mataas na lugar. Te. Yung kanilang dilipatan. Taog pa kaya? Taob. Taob kasi po. Hay, na ito si Ute. Padumanaw na. Padumanaw na sa using. Dalaga na ng tigdumang katiyo. So, wag na dapat matigas yung ulo. Kasi delikado na po. Lalo't pag malakas na yung ulan. Butas, baka matunog ka. Wala pang ulan siya, mga kababayan. Dagat pa lang siya. Sabi ng ating mga authorities, kailangan talaga preemptive evacuation kasi hindi pwedeng isubo yung buhay din ng mga rescuers. Mako-compromise yung safety din ng ating mga rescuers sa pag nasa kasag-kasaga na po ng malakas na bagyo. Malakas na hangin ng bagyong Pepito. Imagine, ang lakas niya, sustained wind 185 kilometers per hour. Yung sustained winds, mga kababayan, pagbugso nasa 250 kilometers per hour. Kaya dineclare na siyang super typhoon.
Ngayon, alamin natin kung gaano ka-ready ngayon. Ito yung presko ng OCD, Office of the Civil Defense. Panawagan natin na dapat na silang lumikas upang mas maging sigurado ang kanilang katayuan. Subalit, tandaan natin, meron ng 6 na naunang mga bagyo simula doon sa bagyong Julian. Diba? Julian, Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel. Kaya meron pa tayong mga kababayan sa loob pa rin ng evacuation centers. Meron tayong total of 11,448 families or 35,335 individuals na nasa loob pa ng evacuation centers. Yan ang pinakauna nating panawagan sa ating mga kababayan at sa pagtulong ng ating mga kasamahan sa lokal na pamalaan or LGUs. Marami naman tumugon. Subalit tuloy-tuloy pahuyaan. Kasama na rin ang paghahanda ng Metro Manila dahil nabanggit nga ng Pag-asa na yung typhoon track, although hindi yan maaaring direktang tumama sa ibang lugar, subalit sa larangan o sa bago nating kagustuhan na magkaroon na tayo ng tinatawag na worst case planning scenario dapat, yan ay pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Gilbert Teodoro ng National Defense Department, who's also the chairman of the NDRRMC. Doon na tayo sa mas ligtas na mga assumptions, kaya ang paghahanda natin ay doon sa worst case planning scenario. Na kung hindi man mangyari yung napakatinding sitwasyon, mas mabuti na po yun kaysa magsisi tayo or magsisihan bandang huli. Kaya bilang paghahanda, ang tinitingnan natin na preparasyon, simula pa doon sa Region 8, ngayon nga dinadanas na nila yan, Samar area, at papasok ng Catanduanes. Kaya tinitingnan din natin na bilang paghahanda, ang Region 5, Kapikutan, dahil dumanas na yan na napakatinding baha nung panahon ng Christine. Kaya dadaanan din yan bilang paghahanda. Sinama na rin namin ang Calabarzon, of course, ang Region 4A. Ang NCR, pinaghahanda natin, Region 3 or Central Luzon, Region 2 sa Cagayan area, Region 1, Ilocos, Ilocos Sur, Ilocos Norte, at ang CAR or Cordillera Region. Kailangan paghandaan yan. Yun, sa ating mga kababayan, gusto lang natin mas malinaw, palagi na natin pinagdidiin ang dalawang bagay po. Yung storm surge, huwag nilang akalain na parang ngayon napapanood nila sa mga palabas or sine na malalaking alon. Hindi po ganun yan. Yung binanggit kanina ng Pag-asa na meron mga lugar na 3 meters, may lugar na 2 meters yung taas. Ang ibig pong sabihin yan, yung 2 to 3 meters, lampas tao na po yan. Kaya yung mga dapat lumikas papuntang mas mataas na lugar, gawin na yan kagad ng mga kababayan natin hanggat may panahon pa. At umiikli na po yung panahon na po pwede natin gawin yan. Huwag tayong magmadali kapag nandiyan yung bagyo o malakas na hangin dahil medyo natataranta na po tayo pare-pareho niyan. Kaya ngayon pa lang, hanggat may oras pa, pumunta na yung mga binanggit kanina ni Engineer Chris kung saan po yung mga lugar. Na-identify naman po yan na malinaw, na galing po sa Pag-asa, DNR, MB, kung saan po yung mga yan hanggang barangay level. Kaya yung mga kasama natin sa local government units or local na pamahalaan, nanyo na po yan, kabisado nyo na yan. Palikasin na natin yung mga kababayan natin. So bilang paghanda, unang-una yan, yung paglikas ng ating mga kababayan. At pangalawa, nakahanda naman ang mga pantulong natin sa mga kababayan natin. Halimbawa, galing sa DSWD, naka-preposition na ang kanilang mga family food packs or pagkain na ibibigay natin sa mga kababayan na nasa evacuation centers. Huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan, kahit na narinig po natin na kinapos na po ng pondo nung ilang linggo po nakakalipas, nagbaba na po ng pondo ang Department of Budget and Management. Of course, pag-uutos siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tuloy-tuloy na pong muli yung produksyon at delivery sa stocks ng DSWD. At kami naman po sa Office of Civil Defense, yung hygiene kits at medical kits from the Department of Health upang maiwasan natin yung pagkakasakit o posibleng magkaroon ng mga sakit ang ating mga kababayan sa evacuation centers. At pagdating naman po sa mga tauhan o yung mga form services natin, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, kasama na rin natin ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police. Kumpleto naman po ang ating mga tauhan
at nakahanda yan, strategically positioned po. Kasama na yung mga air assets natin. Ibig sabihin, yung helicopters, kagaya ng Black Hawk, Philippine Navy vessels, at yung mga rubber boats galing sa Coast Guard, Bureau of Fire, LGUs, at sa Navy rin. Nakahanda naman po tayo. Huwag pong mag-alala kahit naririnig natin na napapagod na rin yung ating mga rescuers at mga kasamahan sa lokal na pamahalaan. Nakahanda pa rin po tayo yan dyan dahil tungkulin naman po namin yan. At gumagawa naman kami ng rotation. Yung mga galing sa ibang regions, sa NCR, yun nga lang ngayon, maaaring tamaan din ng NCR, po yung iniikot naman namin doon sa mga lugar na napakatagal ng tinamaan. Again, simula pa nung Hulyan. Nakahanda naman po ang ating pamahalaan at sama natin sa lokal na pamahalaan, ready naman din po sila. Subalit, ituloy natin yung paglikas ng mga kababayan natin upang makaiwas sila dun sa maaaring pagkasawi na ang target kasi natin ngayon, zero casualty. Napakahirap gawin yan. Subalit, maaari natin yung pagtulong-tulungan. Zero casualty tayo nitong OFEL, ano? Subalit, nung Marse, Anika, marami nung Nika. Nung Marse, marami din, ano? So, yun po, bilang paghanda. Na nakaranas po ng mabilis na binaha yung ilang lugar sa Tiwi, Albay. Can we confirm if this is storm surge na, sir, na naranasan sa Tiwi, Albay? Yung pinakita ko magandang sa tanong inyo. po yan. Ang tao po doon ay swell. Karaniwan po yun yung manifestation na may ating na mas malakas na weather system na approach sa mga posibleng maka-apekto sa mga coastal areas sa mga susunod na oras or within the day. That is why yung mga kapatid natin, yun nga, binagay po natin yung mga lugar na possibly under wind signals. Lahat po ng effect in terms of wind, in terms of heavy rains, in terms of in the tidal areas, yung sa mga coastal communities, yung mga high waves, ay binabanggit po natin in advance para makapag-prepare po. We included also yung tidal predictions for today para mas maging guidance po, hindi lang ng mga kababayan natin, kundi maging nating mga LGUs at local DR officials para po sa paglilikas ng mga kababayan natin sa coastal areas into higher grounds. Jimmy, sir, you have mentioned yung storm surge kanina pa. Siyempre, ang pamantayan palagi or yung sinusundan yan, Tacloban, Yolanda. To compare yung storm surge na nung Yolanda tas yung possible dito, gaano po ano yung pinagkaiba nila at pinagkapareho? And also yung sa lakas ng Super Typhoon Pepito, compare doon sa Yolanda, pabigyan naman po kami ng background. Magandang tanong po yan. Ang initial assessment po natin during the time of Yolanda is that may mga lugar na umabot ng around, I think, 6 meters ang talagang actual na experience, sir, na storm surge. Although Super Typhoon category din to si Pepito, pero magkaiba kasi po ng landscape sila ng tatambakan. So, ang natin kanina storm surge, ang na forecast natin is up to 3 meters po. But then again, subject for ano po yan, continuous evaluation at saka forecast revision, nagpapalabas po tayo ng updated na storm surge warning, kaya antabayanan din po ng mga kababayan natin yan. At yun nga, gaya na nabanggit ko, regardless of the height po, na ilang araw na po tayo nagbibigay babala, ilang araw na po tayo nakikipag-coordinate with our partner agencies para po sa continuous disaster preparedness and mitigation. So sana po, sa mga simula ngayong araw na ito ay nakapaganda na po, kumbaga prepared na po ang mga kababayan natin, lalong-lalo yung mga nasa direct path of the Super Typhoon Pepito. Idadagdag ko lang, ano? Kasi nabanggit na natin kanina, 6 na yung mga bagyong dumaan simula Hulyan. Ang ibig sabihin yan, karamihan ng mga lugar, landslide-prone areas, heavily saturated na yung mga lupa doon. Kung noon na hindi pa dumating yung mga bagyo, ay delikado na yan, lalo na ngayon dahil nga basang-basa na yung lupa at wala na yung kapasidad na mas malakas pa or ma-absorb niya yung mga bagong ulan na darating. Ang pagkakaunawa saka yun sa briefing namin Pag-asa, kahit kapag magsisimula tayo sa normal na panahon at ang dumating na bagyo ay nagdala ng 100 millimeters of rain, ito may 200 and up, ano? Yan yung senyales o wala na yung 100 millimeters of rain, pwede na yung magdulot ng landslide. Kaya muli, yung mga kababayan natin na nandun sa landslide prone areas, makinig po tayo doon sa ating mga
local chief executives at local disaster officers. At kagaya ng in-advert ko kanina doon sa kabila, tayo rin magkasama doon. Tingnan nyo na ho yung mismong kababayan natin, available sa website ng Pag-asa at sa DOST, yung kanilang Hazard Hunter Philippines, yung PH, Hazard Hunter PH. Tingnan nyo yung specific address nyo doon, malalaman nyo kung gaano kayong kalayo dito sa mga peligro pinag-uusapan natin. Kaya available na po lahat ng mga scientific data, gamitin na natin yan. Huwag lang tayo umasa sa mga announcements. Subalit naniniwala naman ako sa dami ng announcements ng national government or pagbabala mula Pag-asa, people, sa amin sa Office of Civil Defense at sa inyong mga pinunong lokal at sa media. Alam na ng lahat na may parating na bagyo naman talaga. Ang kailangan lang natin gawin ay tumugon o sumunod sa panawagan at babala ng ating mga pinuno. Sir Chris, follow-up lang. Kanina storm surge yung pinagkukumpara natin. Pero as a super typhoon level, ka-level na ba ng Yolanda itong Pepito o wala pa naman? Ang naitala po natin na highest na maximum wind ng bagyong Yolanda ay more than 200 kilometers per hour po ang maximum wind na naitala nito. Ngayon ito po, hindi pa po kasi tapos. So, may evaluate po natin yan, malalaman po natin yan pag nakuha na po natin yung post-analysis tinatawag. Pag natapos na po yung duration nito, nakalagpas ng kalupaan ng ating bansa at nakalap na natin yung magiging hourly observation ng ating mga field station. Pero sa ngayon nga, around 185, kung pagbabasehan natin yung ganong kalakas ng hangin, mas malakas pa rin po yung si Yolanda. But yet again, yun nga, patuloy tayo magbibigay ng update just in case magkaroon ng pagbabago sa intensity, kilos, at saka sa mga lugar na maapektuhan sa mga susunod na oras. Sir, sundot na lang. NASA kasi nagsasabi na too unusual yung 4 typhoons na nangyari sa ating ngayong linggo na ito. Is it really unusual yung gano'n na 4 doon sa Pacific Ocean natin? Well, hindi naman po unusual. No? Actually, may mga buwan na monitor tayo ng mga bagyo dito sa ating bansa na umabot ng 4 or hanggang 5. At may mga pagkakataon na hindi naman lahat ay nagla-landfall. So, hindi ganun ka-ikli ang interval, pero nangyayari po ito. At naranasan po natin dito. Sa dahilang, Ano po? Yung, sa dahilang bakit po may 4 na sunod? well, for example, ngayon may Niña-like condition, no? Mas favorable, atmospheric at saka oceanic condition natin for development ng mga weather system. So usually kapag La Nina-like or La Nina condition tayo na-experience, mas marami ang bilang ng bagyo na nabubuo na mas malapit sa ating bansa kumpara sa during an El Niño event. Maraming salamat, sir. So, may katanan, sir. Sir, good afternoon. Bernard Ferrer, PTV4. Sir, nasa super typhoon na po itong si Pepito habang papalapit sa kalupaan. Posible pa po bang lumakas at itaas yung category ng bagyong na ito? Well, kung makikita po natin sa ating forecast track, no, may yung legend natin nagpapakita na posibleng ma-maintain ito yung super typhoon category once na tumama ng Catanduanes area at approach province of Quezon. So, ayan po. Patuloy natin monitor yan dahil once na mas malapit ito sa kalupaan ng ating bansa, posibleng magkaroon ng interaction at bagyang humina po. To Yusek Nepomuceno. Sir, kumusta po yung pagde-deploy natin sa ating po mga tauhan given na magkakasunod po yung bagyong pumasok sa area of responsibility and then yung assets na rin po natin? Kuhanin ko po, para isa. Thank you. Huwag tayong mag-alala, no? Kasama doon sa ating paghahanda yung strategic deployment ng ating mga tauhan bilang ng Office of Civil Defense. Nabanggit ko nga, lalong-lalo yung mga kasama natin sa uniform services, Philippine Army, Philippine Force, Navy, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire, at yung mga tauhan na rin ng local government units. Dahil nakita natin nung nangyari sa Nika na hindi tayo basta nakapasok sa Naga. So kasama rin ang paghahanda deployment natin ng mga tauhan natin ay yung mga hard assets natin, vehicles, sea and air assets natin. Strategically deployed na yan na makakatugon tayo pag kinakailangan doon sa na mapuntahan natin yung mga kababayan natin. Para lang meron tayong idea, no? Ang pinagsama-sama natin kung ilan ang mga tauhan natin doon sa mga nabanggit kong ahensya from the uniform services, ano? Meron tayong, ito updated na, ang naka-standby natin na sanay at sinanay upang tumulong sa mga ganitong kalamidad
meron tayong 36,694 personnel at combined assets na 2,299 assets. Yung assets natin, vehicles, watercrafts, aircrafts, at Navy vessels natin. Kasama na yun, Coast Guard vessels. Yung sa rubber boats, hindi na natin sinama muna yun. At darating yung panahon na bibilangin na rin natin talaga ilan ba ang rubber boats ng local government units natin. Dahil talagang dapat may kapabilidad yung mga LGUs natin with regard to rubber boats. Dahil sila yung nasa lugar. Siguro, ano rin po yung ginagawa natin paghahanda dito sa Metro Manila, bagamat maaraw pa po sa ngayon, given na dito rin po nanggagaling yung karamihan po sa makagamitan na pinadadala natin sa mga affected areas. Tama. Ang MMDA, very active yan sa mga pagpupulong ng NDRRC sa pamumuno yan ni Chairman Don Artes. No? Regularly, kasama namin yan sa paghanda. Ang maganda naman, pagdating sa Metro Manila, maganda na yung mga protocols nila dito. And yung sharing of information, yun ang aming pinagtutulungan lagi. Kaya very much aware at alam na ng Metro Manila, lalo na ang MMDA, alam na nila yung dapat gawin ngayon. Subalit nung nangyari nung Christine, talaga matindi kasing ulan, no? So nakapagtulungan din kami sa MMDA. Kagaya na nabanggit ko kanina, ang lahat ng ahensya na tumugon upang iligtas yung mga kababayan na natin na nagbigay sa amin ng tinatawag na distress calls o yung panawagan upang matulungan sila na napaka-emergency. Nakapagligtas ang ating mga ahensya ng pamahalaan kasama na muli yung local government units ng mahigit 350,000 ng mga kababayan natin. Yan yung nakikita niyo nasa second floor, nasa mga bubong, pinagtulong-tulungan yan, rubber boats, bangka, pinagtulong-tulungan yan ng ibang ng pamahalaan. Nagawa naman natin yun nung Christine. Thank you, sir. So maraming salamat po sa mga katanungan. Kung may katanungan po ba sa kasama natin dito sa media room. Gusto ko lang po i-acknowledge ang presence ng ating Pag-asa Administrator, si Dr. Nathaniel Servando po. Good afternoon, sir. So I think kung wala na pong katanungan sa mga kasama natin dito, tiningnan ko lang po sa mga comments sa ating official Facebook account at karaniyan pong itinatanong nila kung magkakaroon ba ng higher warning signal sa kanilang lugar sa mga susunod na araw. So generally, sasagutin ko po yung katanungan na halos ganun yung konsepto, no, na nakararaming mga kababayan natin doon sa Facebook page. Kaya po i-play ko dito yung forecast track ng bagyong si Pepito. Binanggit din natin kanina na sa ngayon, ito nga yung mga ilang areas lang mga may warning signal. Yung mga tanong mga kababayan natin, posible bang tumas daw po yung warning signal? Tama po sila. Habang papalapit po ang bagyong si Pepito sa ng ating bansa, posibleng ma-upgrade yung kasalukuyang warning signal sa inyong lugar. Kaya pinapayan po namin kayo na patuloy na magtabay sa 3-hourly update ng pag-asa regarding the bagyong Pepito. So, last call, may katanungan pa po ba sa mga kasama natin dito sa media room? Kung wala na po, I think that ends our briefing for today. Muli, maraming salamat po on behalf of Pag-asa and OCD, NDR, MCI. Nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming ahensya sa pagpapakalat ng impormasyong napapanahon para sa paghanda natin sa paparating na bagyong si Pepito. Muli, So balikan natin yung forecast mga kababayan, yung bulletin para alam ninyo mga kababayan kung ano na yung mga lugar na tinutumbok po nitong Super Typhoon Pepito. Ito po yung naputol kaninang report ng Pag-asa. Albay, itong northeastern portion ng Sorsogon, dito rin sa may bandang eastern portion ng Northern Samar, dito sa may bandang Eastern Samar. Samantala, wind signal number 2 naman sa mga areas na naka-highlight ng yellow, no? Dito sa southeastern portion ng Isabela, sa lalawigan ng Aurora, sa buong Quezon, sa eastern portion ng Rizal, sa Laguna, sa natitirang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, sa natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Sorsogon, sa Burias at Ticao Island. Ganon din dito sa may bandang central portion ng Eastern Samar, northern portion ng Samar, at sa rest ng Northern Samar. Samantala, warning signal number 1 naman sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Dito nga sa mainland Cagayan, sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, Nueva Vizcaya,
Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ganun din sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, wind signal number 1 din dito sa may bandang Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Rizal, sa may bandang Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro, sa Romblon, sa natitirang bahagi ng Masbate. Wind signal number 1 din dito sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, dito nga sa may bandang Biliran, northern at saka central portion ng Leyte, dito rin sa northeastern portion ng Southern Leyte, northernmost portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island, northernmost portion ng Iloilo, at northernmost portion ng Dinagat Island. So para po sa kumpletong detalye ng mga munisipalidad na nakapaloob, example dito sa northern at central portions ng Leyte, ang ating pong Tropical Cyclone Bulletin ay available sa ating official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Naputol kasi siya. Itong nasa pula, shaded with red, mga kababayan, Catanduanes siya. Nakataas na dyan yung typhoon signal number 4, mga kababayan. So lagi lang po magantabay sa mga advisories at importante po makinig sa sa advice ng ating mga authorities. Yung dapat lumikas, may time pa po. Lumikas na po sa ligtas na lugar sa mga evacuation centers designated by our local governments. So babalik tayo mamaya sa mga updates mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas, manalangin lang po and be ready always. Bye-bye.